Good morning po sa ating lahat, kapatid. Kumusta po ako? Welcome po sa atin, sa ating Sunday worship celebration. At na-surprise po ako. Dumating po yung pinsan ko, si Pastor Nex. Palagpakan po natin ang ating Panginoon. Hindi mo niya sinabi sa akin. Kasi nung sinabi sa akin, siya ang mag-message ngayong umaga. Kaya hindi sinabi sa akin. Yan. Po, no? So, ang ating pag-usapan ngayon ay ito po yung ating pamagat. No? Conflict. The causes of conflict and its remedy. So, mayroon po siyang dahilan sa conflict at mayroon po itong lunas. Yung dalawa na ito, kapatid. So, ito po sulat ni Apostol Santiago na kapatid po ng ating Panginoong Jesucristo. No? Ang sulat na ito ay kalipunan ng mga tagubilin sa mga pinili ng Diyos na nasa iba't ibang bansa. Maraming paglalarawan ang ginamit sa sulat na ito, kapatid. No? Para mailahad ang mga tagubilin tungkol sa karunungan, maayos na pag-ugali at pagkilos ng isang Kristiyano. Mula sa pananaw ng isang mananampalataya, dinalagay niya ang iba't ibang bagay gaya po ng kayamanan, kahirapan, tukso, abuting asal, at pagtatangi, pananampalataya at gawa, dila, karunungan, pag-aaway, pagmamataas at kababaang loob ko, kapatid. Paghatol sa kapwa, kayabangan, katsagaan at panalangin. Binigyan din dito sa sulat na ito ang kahalagahan, kapatid. Nagawa kasama ng pananampalataya at pamumuhay bilang Kristiyano. So, isa po dito sa tinalakay, sa sulat na ito, ang tinatawag na true wisdom. No? Ito ang karunungan na mula sa langit, na mula mismo po sa ating Panginoon. Ibang-iba ito sa wisdom ng mundo, na motivated ng mga pagkaingit, at sariling hangarin. Okay? Ang wisdom ng mundo ay hindi mula sa Diyos. Sa halip, ito ay mula sa Diablo, sapagkat ang ganitong klase ng karunungan ay nakatuon na i-build up at itaas ang sarili. Sabi ng Bible, ang karunungan mula sa Diyos ay una sa lahat ay dapat po ay malinis. Mapayapa, maamo, mapagbigay, puno ng awa, masaganang namumuga ang mabuting gawa. Hindi po ito nagtatangi at hindi nagkukunyari. Ang totoong marunong ay nakakitaan ng mga asal na ganito at ito'y mula po sa ating Panginoon. So, bago po tayo magsimula, kayo po na yung manalangin. O Ama naming Diyos na napangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, at may-ari po ng aming buhay. Panginoon, salamat po muli sa pagkakataon na ito, na kami po, Panginoon, ay nagsama-sama sa iyong bahay, simbahan, Panginoon, upang papurihan ka, pasalamatan ka, at sambahin mo sa Espiritu katotohanan, Panginoon. Lord God, sa aming pakikinig, bigyan mo kami, Panginoon, na may kapayapaan sa aming mga puso. Karunungan, Panginoon, na ito po'y nagmumula sa iyo at hindi po nagmumula sa mundong ito, Diyos. Dahil ang karunungan po na nanggagaling sa iyo, Panginoon, ay ito po yung kalooban mo na para po sa amin, Panginoon. Gamitin mo, O Diyos, ang iyong abang lingkod na magbahagi ng iyong salita. Nawa ito'y titimo, Panginoon, sa pag-isa sa amin na maabot at marinig, nakakarinig ng mensahe na ito, Panginoon. At lalabas kami dito sa sanctuary na ito na may galak. At kami po ay may maamo na puso, Panginoon, na tatanggapin namin ito, Diyos. Lord God, kung nakakitaan mo kami, Panginoon, ng kalumihan sa aming iniisip, sa aming kinikilos, linisin mo kami, Panginoon, sa iyong dugo, O Diyos, upang magpagpatawad mo kami, Panginoon, sa mga nagkakasala sa amin. Mula, O Diyos, ikaw po ang sumama sa amin at iyong banal na Espiritu Santo, Panginoon, ang siyang gabay, O Diyos, upang malaman at unawaan namin ito, Panginoon, ang hiwaga po ng iyong mga salita. Ito po ang indalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Ngayon naman po, sa chapter 4, ng verse 1 to 10, na may pamagat po, the causes of conflict and its remedy. Okay?
or mga alitan at pag-away-away at kung paano solusyonan po ang mga ito. No? Isa sa mga paraan na malaman natin kung totoong mananampalataya ang isang tao, siya po ay umiiwas po, no, sa mga pagtalo-talo. Tayo po ay nabubuhay sa mundo ng puno ng complex. Amen po ba? Amen po ba? Mga alitan, pag-away-away, hindi po mahirap makita ang mga ito, kapatid. Manood ka ng TV, sa ating mga TV, mayroon ng conflict. Di po ba? Paniguradong makakita ka ng mga taong nagtalo-talo sa inyong community. Di po ba? Maraming bagay ay pinagtatalunan. Kahit tumingin ka lang sa paligid mo, kahit nga sa katabi mo kumusta po kayong umaga? Bago po tayo pumunta ng church, minsan, no? Sa umaga, maligo na kayo, tanghali na. Di po ba? Ganun ang nangyari sa umaga. Mayroon ng conflict. Diba? So, sa ating mga pinapasukan na trabaho, may conflict na po, kapatid. Kaya pasudante nga lang araw-araw tayo. Di po ba? Pagdating sa parking. No? So, kahit sa loob po ng iglesia, hindi po naiiwasan yung kapatid. Amen po ba? Di ba? Dapat ganun. No? Bukod sa pagtatalo-talo sa labas ng ating nakikita, ay may pagtatalo din sa kalooban natin, kapatid. Di po ba? Gusto ko kumain, pero di ko magawa. Di po ba? May pagtalo-talo. Narinig niyo ba ang ibang ang kasabihan sa amin? Gusto ng puso ko, pero ayaw po ng isip ko. Di po ba? Para akong nagugutom, pero ayaw naman tanggapin ng sikmura ko. Di ba? May mga pagtalo-talo din sa kalooban na nakaganap sa pagitan natin at sa ating konsensya. No? Sabi nga ng ni Apostol Pablo sa Roma 7:19, sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting gusto. Ang masamang hindi ko gusto, ang siyang ginagawa ko. No? At higit sa lahat, kapatid, ang conflict na ito na nagaganap ay ang conflict po natin sa ating Panginoon. Di po ba? Nangyayari ito tuwing ipinipilit natin ang ating mga gusto sa Panginoon. Kaya nagkaroon po tayo ng conflict. May mga bagay tayong ginagawa na kahit alam natin ayaw ng Panginoon at hindi niya kalooban para sa atin, ay pilit pa rin natin ginagawa, mapagbigyan lamang ang ating gusto. Di po ba? Ang ending, nagkakasala tayo sa ating Panginoon. No? At nalalayo tayo sa Kanya dahil sa ating mga pagsuway, kapatid. So, kahit alam natin, no, may hindi magandang dulot ang makipagtalo sa ating kapwa, sa sarili. Alam mo ba, mahirap kalaban ang sarili. May pagtalo. Wala pong nananalo dyan, Pastor. Wala pong nananalo dyan. At patuloy pa rin natin ginagawa ang mga ito na nagiging dahilan, no, na napakaraming problema po sa ating buhay. So, sa ating binasa kanina, salamat po Sister Anna sa pagbabasa. Pasensya na po at medyo mahaba at hindi po pwedeng putulin. No? Itinuturo sa atin ni Apostol Santiago kung bakit laging may conflict. Hinalagay niya ang mga dahilan, ang mga ito. Mainam lang na malaman natin, kapatid, ang mga ito sapagkat kung alam natin yung conflict, alam natin yung mga dahilan, alam natin ang sanhi po ng problema. Kasi mahirap po kung hindi mo alam dahilan. Hindi po natin alam ang sanhi ng problema at kung paano po ito solusyonan upang makaiwas tayo sa mapanirang dulot nito sa ating buhay. Okay? Mayroon po tayong dalawang pag-uusapan dyan, kapatid. Hinati ko po ito sa dalawa. Una, yung dahilan sa conflict. Yung pangalawa, yung lunas ng conflict na ito, kapatid. Ang sabi dyan, sa unang conflict, the desire for pleasure. Di po ba? Ang pagnanais na maging masaya.
Sabi dyan, saan nanggagaling ang iyong mga alitan at pag-away-away? Hindi ba't nagmumula yan sa mga pagnanasa, naglaban-laban sa inyong kalooban? Mayroon kayong ninanasa, ngunit hindi ninyo makamtan, kaya pumapatay kayo. Mapasa inyo lamang iyon. May mga bagay na gusto-gusto nyo, ngunit hindi ninyo maangkin. Bakit? Kaya kayo'y nagkakagalit at naglaban-laban. Hindi ninyo nakamtan ang inyong ninais dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. At humingi man kayo, wala rin kayong natanggap dahil hindi tama ang inyong layunin. Humihingi kayo upang napagbigyan ang inyong kalayawan, kapatid. So, ang ating pag-usapan ngayon ay inumpisahan ni Apostol Santiago sa isang tanong. Kung nakapansin natin, saan nanggagaling ang inyong mga alitan at pag-aaway? No? Ayon kay Apostol Santiago, sila ng mga mananampalataya ay nag-aaway-away. Ano ang dahilan? Okay? Bakit ganon? May mga pagtatalo-talo at alitan. Saan nagmumula ang mga ito? Okay, ganito. Halimbawa, kung halimbawa ang tanungin mo ang ibang tao sa ganitong tanong, bakit kayo nag-aaway? Madalas ko ito narinig sa mga bata. For sure, ituturo nila ang iba na sanhi ng pagtalo-talo at hindi ang kanilang mga sarili. Di po ba? Sinasabi sa atin ni Santiago na ang mga ito ay mula sa ating pagnanais na hindi mabuti. Ito ay mula sa pagnanasang naglaban-laban sa inyong kalooban. Verse 1b. Di po ba? In other words, conflicts emerge from within. Di po ba? Sa atin po nanggagaling, kapatid. Ang ating mga hangarin para sa mga pansariling kagustuhan ang dahilan kung bakit tayo nag-aaway-away. Ang salitang pagnanasa, sa salitang ito ay salitang los sa Ingles, no? Sa Greek language, ang salitang los ang basihan para sa salitang hedoniasen. Sabihin, the philosophy that the chief purpose of living to satisfy self. Yun po yun, kapatid. Ang kanilang mga pagnanais or pleasure ay nangangahulugan ng kanilang mga personal na hangarin, kagaya ng pera, kapangyarihan, kasikatan, at kung saan ay mas nais nilang makamit kaysa gawin ang kalooban po ng ating Panginoon, kapatid. So ano ba ang implikasyon nito sa atin? Ganon din po sa atin, kapatid. Madalas mas gusto nating hanapin at nakuha ang mga bagay na magbibigay saya sa ating mga sarili kaysa gawin ang kalooban po ng ating Panginoon. At kapag halimbawa naman, pigilan tayo ng iba na makuha ang mga personal na mga pagnanais natin, natutokso tayong tingnan ang kapwa natin bilang kaaway na pumipigil. Di po ba? Kaya naman, ang natural tendensya ay gumagawa ng masama sa kanila upang mawala sila sa landas natin. Kaya sabi dyan ni Apostol Santiago, balikan natin, dyan sa verse 2b, sabi dyan, mayroon kayong ninanais, pero hindi ninyo makamtan. No? Kaya pumapatay kayo, mapasa inyo lamang. Di po ba? So, now, dapat po malinaw sa atin, kapatid. Hindi po ibig sabihin na literal po na pumapatay po yung mga Kristiyano. Baka matakot po kayo, ha? Hindi po. Kapag hindi nila nakuha ang gusto nila, ito ay pakayag lamang na posibleng masamang mangyari kung ating mga gawa ay motivated ng mga pansariling kagustuhan. Di po ba? Maaring mayroong pagsisinungaling. Okay? Di mawala yun. Mayroong pagnanakaw o pananakit sa piskal at emosyonal at iba pang mga masamang gawa, makuha lamang ang gusto po natin. No?
Isinama din ni Apostol Santiago ang panalangin sa usaping ito. Dito makikita din natin ang isa pang dahilan kung bakit hindi natin nakuha ang mga nais natin. Hindi ninyo nakamtan ang inyong nais dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. So maliwanag po kapatid. Sa halip na dalhin ang mga bagay na ito sa Panginoon, sa panalangin, sinisika po natin makuha ang nais natin sa sarili natin mga pagsisikap. Okay? If you want something which we do not have, we should ask God for it. Hingin po natin sa Panginoon. If we do ask, and the prayer is unanswered. Tatlo lang naman yun eh. Maaaring hindi pa ibigay sa iyo ng Panginoon. Maaaring hindi. Mag-antay ka. Yung pang-apat doon, it simply means that our motives were not pure. No? At humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap dahil hindi tama ang inyong layunin. Humihingi kayo upang mapagbigyan lamang ang inyong kalayawan. Kaya yun ang sinasabi doon. So hindi natin hinihingi ang nais natin sa panalangin para po sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. No? Hinihiling natin ito para sa ating mga pangsarili lamang. If we wanted them for our own selfless enjoyment, kapatid, no? We wanted them to satisfy our natural appetites. God does not promise to answer such prayer, kapatid. Di po ba? Kaya sabi dyan, when we have made legitimate requests, but if our purpose for praying was illegitimate, we cannot speak God to receive from God. Anong asahan po natin? Kapatid, kung yung request natin, yung purpose natin ay legitimate po. Kapatid. Aasahan ba natin? Makakatanggap po tayo na galing po sa ating Panginoon. If you only wanted to pursue our personal pleasure, malinaw na sinasabi ng Bible na ang Diyos ay nakikinig sa mga panalangin ng mga matuwid. Sabi diyan, ang mga mata ng Panginoon ay sa matuwid nakatitig, at sa kanilang daing bukas ang kanyang balilig. Ang ganda po ng sinabi diyan. Mas ibalik iba ba nating sumuway sa maging matuwid? Pero mo, ang kanilang daing bukas ang kanyang pandinig, kapatid. Sabi din dito, sa unang 1, chapter 3, verse 21 to 22, mga minamahal, kung tayo hindi hinatulan ng ating puso, tayo ay may kapanatagan sa harapan ng Diyos. At anumang ating hingin ay tinatanggap natin mula sa Kanya. Sapagkat tinutupad natin ang Kanyang mga utos at ginagawa natin ang mga bagay na kalubod-lubod sa Kanyang harapan, kapatid. So, those who are upright must voice their request in accord with God's will, kapatid. No? Yeah, sabi dito, ito ang ating kapanatagan sa Kanya. Na kung tayo humingi anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, tayo'y pinapakinggan niya. At kung ating nalalaman na tayo'y pinapakinggan niya sa anumang ating hingin, nalalaman natin, natanggap natin ang mga kahilingan hinihingi natin sa Kanya. Di po ba? Hindi tayo tatanggap ng mga sagot sa panalangin mula sa Panginoon, maliban kung hinihiling po natin ito sa tamang motibo na ayon din sa Kanyang kalooban. So kanina, isa sa dahilan yung pleasure, desire for pleasure. Ang pangalawang dahilan po, kapatid, ay ito, friendship with the world. Di po ba? Nakipagkaibigan tayo sa mundo ito. Anong sabi dyan? Mga taksi, sa verse 4 and 6. Hindi ba ninyo alam na kapag nakipagkaibigan kayo sa sanlibutan ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos? So
tumaliwanag. Ang sinumang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Huwag ninyong akalaing walang kabuluhan ang sinasabi ng kasulatan. Ang Espiritong inilagay ng Diyos sa atin ay puno na matinding pagnanasa. Ngunit ang Diyos ay nagbibigay na higit pa pagpapala. Kaya sinabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas. Ngunit pinagpala niya ang mga mapagkumbaba. Purihin po ang salita ng ating Panginoon. Amen. Di ba ba? So, sa lumang tipan, ang Diyos ay nakita bilang asawa ng bansang Israel. Kapatid. Sabi nga doon sa Isaiah, sapagkat ang lumalang sa iyo ay iyong asawa, Panginoon ng mga hukbo ay kanyang pangalan, ang banal ng Israel ay iyong manunubos, ang Diyos ng buong lupa ang tawag sa kanya. So sabi din dito sa Jeremiah, sa Jeremiah 3:20, tunay na kung paanong iniwan ang taksil ng asawang babae ang kanyang asawa, gayon kayo nagtaksil sa akin. O sambahayan ng Israel, sabi ko na ating Panginoon. Sa lumang tipan po, kapatid. In the New Testament, the church is presented as the bride of Christ. Sabi nga dito, sa 2 Corinto, chapter 11, verse 2, ako'y nakaramdam sa inyo na maka-Diyos na panibugho, sapagkat kayo'y itinagda kong mapangasawa ng isang lalaki na kayo'y maiharap ko kay Kristo bilang isang malinis na birhen. Di po ba? Kaya ano po ba ang tagubilin ni Apostol Pablo doon sa Efeso? Wala po dyan, hindi ko nagawa. Sa chapter 5, verse 25-28, mga asawang lalaki, mahalin ninyo ang inyong mga asawa. Biniro po ako dito doon sa office mate ko. Pansinin mo, pastor, mahalin ninyo ang inyong mga asawa. Kaya marami po akong asawa. Ito mali po, pastor, pagkaintindi mo. Ang sinabi kasi, mga asawang lalaki. So, mahalin ninyo ang inyong mga asawa. Gaya ni Kristo na nagmahal sa iglesia. At ibinigay ang kanyang sarili alang-alang sa kanya. Upang kanyang pagkabanalin siya na malinis sa magitan ng isang maluwalhati. Magbugas ng tubig sa salita upang kanyang maiharap sa kanyang sarili ang isang maluwalhating iglesia na walang patik, kulubot, o anumang gayong bagay, kundi siya ay maging banal at walang lutis. At sinabi doon sa Matthew 6, verse 24, as Jesus said, we cannot serve two masters. Diba? Kapag umasa ang isang mananampalataya sa mundo at nagsisimulang sumuway sa Diyos, it is like a breaking the marriage vow. Diba? It is mean that when we break a God's heart, as the heart of one partner in a marriage may be broken by the desertion of others. A person cannot be loyal to God and controlled by the worldliness at the same time, kapatid. Kaya sabi dyan, anyone who does not belong to God belongs to the world. And everyone who belongs to the world does not and cannot belong to God. Hindi po ba? Hindi pwedeng mangyayari yun, kapatid. Kaya, ano ang dapat natin gawin? Grace to be humble. Sabi sa verse 5 and 6, huwag ninyong akalain walang kabuluhan ang sinasabi ng kasulatan. Ang Espiritong inilagay sa Diyos sa atin ay puno-puno na matinding pagnanasa. Ngunit, ang Diyos ay nagbibigay ng higit pang pagpapala. Kaya sinabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga pagmataas. Ngunit, pinagpala niya ang mga mapagpapala. So, bilang mga mananampalataya, hindi tayo naiiwan upang labanan ang mga tukso ng kabunduhan na mag-isa, kapatid.
handa po ang Diyos na magbigay ng kanyang biyaya upang madaig ang mga tukso sa mundo. Diba? Sa verse 6, it is possible to live victoriously overcoming sin kung daily basis, kapatid. Kaya, kailangan natin grace to be humble. Mayroon tayong kababaan, kapatid. Kaya sabi dyan, tunay na kung paanong iniwan ng taksil ang asawa o ng kanyang asawa, gayon kayo nagtaksil sa atin. Kumusta pala yan? Humility is God's consciousness. Pride is self-consciousness. All sin begins with pride. Di po ba? Pride is the granddaddy of all sin. Di po ba? Kaya ano po ang ating gagawin sa lunas nito? Pumunta na po tayo sa lunas. Dahil nagkaroon po ng conflict, kailangan may lunas. Sa mundo, pag walang solusyon, huwag mo na daw problemahin. Di po ba? Pero ayon kay Apostol Santiago, lahat ng conflict ay mayroon po itong lunas, kapatid. So ano po ang conflict na? Ano po ang cure natin dito, mga kapatid? Verse 7, sabi dyan, submit to God. Kaya nga, pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang diablo at layuan niya kayo. Kasi, ang diablo, hindi rin po yan natutulog. Kung hindi natutulog ang Diyos sa ating banda, hindi rin tutulog ang diablo. Kaya, labanan ninyo ang diablo at layuan kayo dito. Kaya, sa mga organisasyon, sa mga ibang mga samahan, pag wala pong pasakop, wala pong mangyayari sa isang samahan. Sa mag-asawa, pag walang sabit, anong mangyayari? Naghihiwalay. Di po ba? Ang paraan para mapaglabanan ang diablo ay ang pagpapasakop at sumunod po sa ating Panginoon. Hanggat hindi ka magpapasakop sa ating Panginoon, hindi natin kayang layuan po ang diablo, kapatid. Di po ba? But without submission to God, it is impossible to resist the devil. Di po ba? Kaya, layuan natin ang diablo. Lumayo tayo sa kanya. At layuan tayo nito. No? Ano pang sunod? Bukod sa submit to God, draw near to God sa verse 8 and 9. Sabi dyan, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Hugasan ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ang isip. Maghinagpis kayo, umiyak at tumangis. Palitan ninyo ang pagluha ng inyong tawanan at ng kalungkutan ang inyong kagalakan. Lumapit po tayo sa ating Panginoon. Yun po ang kailangan natin gawin. In tandem with resisting the devil is draw near to God. Di po ba? Coming to God includes having a repentant heart and hands are producing works of righteousness. Lumapit po tayo sa mga Panginoon na may pagkumbaba at pagsisisi po sa ating mga kasalanan. Kaya sabi ko nga noon, ilang beses na ako humingi ng sorry sa mga asawa. Pero bumalik-balik pa rin ako sa dati kong gawain. So wala pong nangyaring repentance sa kapatid. Napuno na yung booklet sa kasusulat niya. Tuwing nangangako ako sa kanya, may petsa, may araw, may oras pa yun. Kung manatili tayo sa mundong ito, Panginoon, ang binigay ng mundo, kung doon po tayo magpo-focus, paano po tayo lumapit sa ating Panginoon? Submit to God. At lumapit po tayo sa ating Panginoon. Amen. Di po ba? There must be the corresponding inner relationship with God, kapatid. Otherwise, there is a double-mindedness attempting to love God and in the world. Draw near to God and be a cleansed peace.
Israel, kapatid. Sabi dyan, ang Panginoon ay malapit sa lahat ng mga kanyang nananawagan. Sa lahat ng tumatawag sa kanya sa katotohanan. Bakit? May mga bagay na hindi po yun ang katotohanan. May mga bagay na hindi sinasabi ang totoo. Iba po ang motive ng puso ng tao, kapatid. Hindi po ba? Kaya ang sunod, ang cure natin ay humble yourself to God. Magpakumbaba tayo, kapatid. Kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Di po ba? Yung tatlo na yun na nabanggit, mahirap po ba gawin natin? Di ba napakadali? Submission. Po ba? Draw near to God. At ang pangatlo, humble yourself. Lumalapit ka na may pagpakumbaba. Hindi yung namataas ka pa, kapatid. No? Kaya, sa umagang kay ganda, naway ating natutunan, mga kapatid. Yung complete, mayroong dalawang pinag-uusapan doon, kung saan nanggagaling. Yung desire, no? Yung pleasure, at friends with the world. Yung mga complete na dapat natin ayusin sa buhay po natin. At mayroon tayong lunas sa mga ito. Submit to God. Draw near. Humble yourself to God. Di po ba? Kaya, sa verse 10, James again refer to need for humility. Yan ang kanyang binigang diin dyan. Para yung lunas. Nagkaroon ng lunas yung mga complete na ito. Unahin po natin ang ating Panginoon. Hindi po natin ito magagawa ang lahat ng ito kung wala pong submission sa ating Panginoon. Amen po ba? Kung hindi tayo lumalapit sa Kanya, kung hindi tayo nagpapakumbaba sa Kanyang harapan. Kaya sabi dyan, conclusion natin, ito muna, Lucas, sapagkat ang nagmataas ay ibababa at ang nagpakumbaba ay itataas. Sabi dyan, pinagpala ang mga mapagkumbaba sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Sermon of the Mount. Isipon sa ko yan sa mga pinalakay doon sa bundok. Ito ba? Managpala ang mga mapagkumbaba sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Sabi dyan sa ating conclusion, our desire for pleasure and being friends with the world are the cause of the conflict that we have with ourselves, others, and with God. Di po ba? Yan talaga yan eh. Desire for pleasure and being friends with the world. So next, God's grace is available so that we can turn away from the worldliness and live a godly life. Di po ba? God's grace, unlimited po yan, kapatid. Sa trabaho, may grace period, 10 minutes lang po yun, kapatid. Hindi kapalit. Pero sa Panginoon, ay available po ito. Unlimited po ito. Once na lumalapit ka sa Kanya, at lumalapit ka, may pagkumbaba, mayroon pong God's grace, kapatid. At totoo, nabubuhay lang tayo sa bigyan habang ng ating Panginoon. Hindi po sa ating pansarili lamang. Tayo iniligtas sa grace. Di po ba? Yeah. The flow for complex is that we must learn to submit ourselves, tayo, to God, draw near to Him, and humble ourselves to Him. Ito po yung lunas na kailangan natin gawin. Kaya nasa gitna yung God's grace, kasi kung available po yan, kapatid, yung God's grace na yan. Anytime na lumapit ka sa Kanya, na may repentance heart, handa ang Diyos na patawarin po tayo sa ating mga kasalanan. Huwag mo nang balik-balikan pa yung sa likuran. Hindi tayo makapokus kung sa Panginoon sa ating patutunguhan kung tayo'y nakalingon pa sa ating mga pinanggalingan. Ilag-ilag na po natin yung mga baggage natin, yung mga ating nasa loob natin.
Dahil walang focus mangyari sa ating Panginoon. Kaya ang lunas na ito, nawa magbigay sa atin ng enlightenment, kapatid. Kung paano po natin maiwasan itong mga conflict na ito. Kaya, sabay-sabay nating basahin. A true follower of Christ, avoid conflict. Isang magandang umaga po sa ating lahat.